So sa mahigit na 2 months na po tayo dito sa probinsya, dito sa aming bukid. Talagang nag-i-enjoy po tayo dito sa pag-alaga ng ating mga hayop tulad po ng ating mga manok. So ito po yung bukid po namin dito. So halos every week po tayo, since umuwi po tayo dito, is marami po tayong mga binibenta ng mga manok. So straight po talaga yung pagbenta po natin every week. Minsan 2 beses pa tayo nagbenta sa isang linggo. So hindi natin masabay-sabay yung pagbenta yung ating mga manok dahil meron tayong sinusunod na timbang at edad ng mga manok na dapat po nating ibenta. Ang sakit po kasi dito sa aking mga manok, pag umabot na po sila ng mga 1/4 size to 1/2 ay pwede na po natin siyang ibenta. But kadalasan mga 2 months old na manok, yun, pwede na po natin siyang ibenta yung ating mga manok. So unlike doon sa pag unang uwi natin dito, so ang dami po nating mga manok na inalagaan at medyo magastos sa feeds. So ang ginagawa ko dito ngayon sa aking mga manok para hindi tayo masyado maggastos sa feeds, pag sa tingin natin may mga manok tayo na mga reject, may mga manok tayo dito na kailangang ibenta na po talaga natin. At para hindi na po siya masyadong mabigat yung gastos natin kung ano man yung kailangan natin sa ating mga manok, mostly talaga yun yung mga feeds, vitamins at saka mga gamot para sa ating mga manok. So whatever the expenses dito sa aking mga manok, yung na-mention ko ngayon, lahat yan ay kinukuha ko lang dito sa kanila, sa ating mga manok, kung magkano yung binibenta natin. And dito sa probinsya, kung ano din po yung mga personal needs ko, so actually dito ko lang din kinukuha kung magkano yung total na nabenta ko dito sa ating mga manok. So as of this time, parang kumbaga yung manok yung bumubuhay sa atin. So ang iba may nagtatanong na sigurado ba talaga na may kita ba dito sa pag-alaga ng native chicken. So sa akin naman talaga na side, medyo naghanap talaga tayo ng paraan kung paano tayo kumikita dito sa pag-alaga ng mga manok. So hindi naman ako tatagal dito sa pag-alaga ng manok kung sa tingin ko is wala siyang kita. Kasi saan ba ako kukuha ng pambili ng feeds, mga vitamins at gamot? Yung paggawa ng mga kulungan, yung mga pabahay nila, saan ba ako kukuha dyan? So of course dito yan sa pagbibinta po natin ng mga manok. So malaking tulong po itong mga manok po sa atin sa pag-alaga. And at the same time is nag-i-enjoy po talaga tayo dito sa pag-alaga ng mga manok. At sa ngayon halos na sold out na yung mga manok ko. So yung nandito sa labas na lang yung mga roster at yung mga dumalaga at mga inahing mga manok. So yan yung nandito. So yung iba kasi is nangingitlog at meron ding napipisa. So dito banda ay merong bagong pisa. So ang inahing manok na ito is crossbreed sa isang darag native chicken. So yan yung mga sisiw niya. So yan. So 15 lahat yung itlog nito. So hopefully mapipisa lahat. Then dito naman na side, so hindi na lang natin i-cut yung video nito. Dito ay merong ding naglilimlim. Yan o. So ang dami niyang itlog. Na binilang ko to, mga nasa 22 lahat yung kanyang itlog. So dyan din. At dito rin banda meron din dito nangingitlog. Yan So ang dami pong nangingitlog natin ng mga manok sa ngayon. Dito na side, so may bagong pangitlog naman dito, may 3 na itlog. Then tapos dyan na side, dyan may naglilimlim din dyan. So hindi na lang natin puntahan. Doon din banda
meron ding nangingitlog. So sa ngayon ang daming nangingitlog po sa ating mga manok. So doon sa kabila, puntahan din po natin. So dito din banda ay meron din pong naglilimlim, oh. Kadalasan sa mga inahing manok ko dito is black native. Yan, oh. So dito mga nasa 18 yung kanyang mga itlog. Then dito din na side, doon tingnan natin. Then dyan banda meron ding dalawang naglilimlim. Doon may nangingitlog din. So hindi na lang natin puntahan para hindi sila madisturbo. So yan. So and then by the next 2 to 3 weeks na lang po tayo magbenta sa ating mga manok. Dahil halos mga manok ko dito is na sold out na silang lahat. So ito na lang po yung natitira. So ito din po yung basilan ko na 1 week na sila since nakuha ko po itong mga sisiw na mga basilan. So bali ano na lang dito yung natitira, 23. Supposed to be it's 27. Bali yung 4 kinakain ng bayawak. So buti na lang nahuli ko itong bayawak. So kahapon ang dami pong nakain po nito na bayawak. May 4 na sisiw, tapos may mga itlog pa. Tapos yung isa pa yung aking mga bagong bili ng mga basilan ng mga sisiw, 4 din po yung nakain. So talagang napakasayang. Dahil kinakain po itong sa lintik na bayawak na ito. So ito na lang po yung mga manok ko dito na ibenta po natin by the next 2 to 3 weeks. Yung iba is andun po sa kulungan. So nasa mga 30 plus yung pwede po natin ibenta by the next 2 or mga 3 weeks siguro. Then yung iba dito sa kulungan, may mga weeks old po dito na mga sisiw. So meron pang mga inahing mga manok since hindi tayo gumagamit po ng ilaw para po sa ating mga sisiw. At alam po ninyo, mas more healthy pa yung mga sisiw po natin kapag mismo yung kanilang mga inahing mga manok yung nag-alaga sa kanila at hindi po natin sila iwalay agad yung sisiw at saka sa inahing mga manok. At ito naman po yung pure na darag na native chicken na yung kanyang mga sisiw is nasa mga 18 lahat yung kanyang mga sisiw. Yung inahing manok lang po dito, ito lang po yung pure na darag, pero yung mga sisiw po nito is na crossbreed ko na siya sa iba na malaki na mga roster. So probably mga sisiw, hindi na po siya pure na mga darag, yung inahing manok lang. So yun nga, kapag ano sila, kapag mga native chicken or mga upgraded na mga native chicken yung inalagaan po natin, so sa pagbenta po natin dito is wala po tayong problema. So halos hindi ko na maparami yung aking mga manok dahil halos every week meron po talagang pumupunta po dito ng mga buyer. Yung mga iba na mga buyer na medyo sobrang mura yung pagbili nila ay tinatanggihan ko na. Kasi ano po ba yung purpose natin sa pag-alaga po dito is para naman po kumita po tayo dito sa pag-alaga po ng mga manok.